Breaking news, tangke ng China lumapag na sa Taiwan at bago nilang sandata na kayang umabot sa US inilabas na. Kakapasimula lang ng China ng malakihang naval formation training operations sa kabila ng Taiwan Strait sa loob ng huling 24 na oras. Kasabay ito ng pinakamalaking military drills ng Taiwan kung saan may 20,000 reservists at gamit ang mga advanced American weapons. Ang mga Chinese warships na ito ay nagsasanay ng blockade tactics na ayon sa mga military officials kayang mag-isolate sa Taiwan sa loob lang ng ilang oras. Ayon kay Taiwan Presidential Spokesperson Karen Kuo kahapon, may tiwala at kakayahan ng gobyerno na protektahan ang mga tao at panatilihin ang kaayusan ng lipunan. Pero ang mabilis na military build-up ng China ay nagpapakita ng ibang intensyon ng Beijing. Mula nang maupo si President Li Qiang noong Mayo 2024, ang China ay lumipat mula sa mga political demonstration patungong military rehearsals. Ngayon, may constant presence na ang People's Liberation Army gamit ang humigit kumulang 12 barko na nakapalibot sa Taiwan. Araw-araw silang tumatawid sa median line at pumapasok sa air defense zone ng Taiwan. Babala ng isang senior US official ngayong linggo, posible silang lumipat sa blockade posture sa loob lang ng ilang oras. Sa mga hindi pamilyar, ang blockade tactics ay isang military strategy kung saan pinapalibutan ng mga warship ang isang lugar para putulin ang supply, transportasyon at komunikasyon papasok at palabas. Para itong virtual na pagkukulong sa isang bansa. Hindi na ito simpleng training exercises, naghahanda na sila para sa totoong aksyon. Pero bago yan, ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe, malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Nagpahayag ng opisyal na pag-aalala ang gobyerno ng Japan kahapon at sinabing ang kapayapaan at katatagan sa Taiwan Strait ay sobrang mahalaga para sa international community. Nakikipag-ugnayan ang Tokyo sa Washington para sa mas pinatibay na deterrence measures habang lalong tumitindi ang tensyon. Nagsimula kasi ang naval operations ng China habang isinasagawa ng Taiwan ang Hankuang 41 exercise kung saan nagpapaputok ng live rounds ang puwersa ng Taiwan gamit ang bagong M1 Abrams tanks at precision strike missiles. Ito na ang pinakamalaking pagpapakita ng defensive readiness ng isla sa mga nakaraang dekada. Ayon kay Wellington Koop, ang Defense Minister ng Taiwan, ang pagpapanatili ng seguridad sa Indo-Pacific gamit ang deterrence para maiwasan ang gera ay nasa interes nating lahat. Ipinapahiwatig niyang hindi aatras ang Taiwan kahit may pressure campaign ang Beijing. Ang mga Chinese warships ay nagsasagawa ng mga anti-access tactics na ang layunin ay pigilan ang US at mga kaalyado nito na makapunta sa Taiwan. Nagsasanay sila kung paano ihiwalay ang isla mula sa international support. Kinumpirma ng mga military analysts na ang mga galaw na ito ay sumusunod sa isang pattern na tinatawag na 2025A na ibig sabihin mas marami pang operations ang parating. Kasama sa PLA Navy ang mga aircraft carriers at mga support vessels na gumagawa ng joint combat patrols. Ang mga barko ng Coast Guard ay nagpapatupad ng Chinese law enforcement jurisdiction sa paligid ng mga isla ng Taiwan. Ginagamit ng Beijing ang legal warfare kasabay ng military intimidation. Nagpahayag ng pag-aalala ang Australia at New Zealand sa pamamagitan ng diplomatic channels matapos ang kahalintulad na Chinese drills sa Tasman Sea. Tingin nila, sinusubukan nito ang kahandaan ng kanilang militar at ang commitment ng Amerika sa mga kaalyado sa rehiyon. Kinondena ng gobyerno ng Taiwan ang mga exercises na ginawa 40 nautical miles mula sa kanilang baybayin bilang paglabag sa international norms. Inaakusa nila ang China ng pagsira sa katatagan at pagbabanta sa mga commercial shipping routes. Ang mga katubigang ito ay dinadaanan ng trilyon na halaga ng global trade bawat taon. Ayon sa mga military experts, ang mga exercises na ito ay tinatawag na gray zone operations, kung saan nananatili ang presensya ng banta mula sa China nang hindi nagsisimula ng open conflict. Pinapagod nila ang depensa ng Taiwan sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na alert at mga response. Ayon kay US Admiral Paparo ngayong taon, hindi ito exercises, ito ay rehearsals.
Ipinapakita ng assessment niya ang lumalaking takot na baka biglang magsimula ang totoong operasyon ang China nang walang sapat na warning. Pag nangyari iyon, ay tiyak na haharapin ni President Donald Trump ang una niyang malaking pagsubok laban sa Beijing mula nang bumalik siya sa pwesto. Kailangan kasi ng kanyang administrasyon na magdesisyon kung paano tutugon nang hindi lumalala ang tensyon. Ayon sa ulat, nire-review ngayon ni Defense Secretary Pete Hegseth ang mga military options kasama ang mga Pacific commanders. Ang estilo kasi ng China ay nagbago na mula sa paminsan-minsang pagpapakita ng puwersa patungo sa tuloy-tuloy na operational pressure. Ginagawa nilang normal ang military presence sa paligid ng Taiwan habang hinahamon ang kontrol nito sa mga malalayong teritoryo. Bawat incursion ay sumusubok sa limitasyon ng international response. Kasama sa mga naval formations ang mga destroyers, frigates at mga intelligence vessels na nagmamapa sa defensive positions ng Taiwan. Nangongolekta sila ng data para sa posibleng future operations. Bawat patrol ay nagpapahusay sa kanilang taktikal na kaalaman sa battle space. Ang mga reservists ng Taiwan ay minomobilize ng may matinding bilis. Nagsasanay sila ng asymmetric warfare tactics na layuning gawing mahirap para sa China kung sakaling lusubin sila. Pero hindi lang gera ang panganib dito. Ang mga exercises na ito ay nagbabanta sa freedom of navigation sa mga katubigang mahalaga sa global energy supplies. Anumang abala rito ay pwedeng magdulot ng economic shockwaves sa buong mundo. Samantala, wala pang formal na anunsyo ang Beijing kung kailan matatapos ang mga naval operations na ito. Mukhang ang layunin ng tuloy-tuloy na pressure campaign ay ubusin ang resources at determinasyon ng Taiwan. Taya ng China, mas epektibo ang constant intimidation kaysa sa direct confrontation, samantala kaka-reveal lang ng China ng isang sandata na kayang tamaan ng New York City gamit ang nuclear warheads na 200 beses na mas malakas kaysa sa bombang ginamit sa Hiroshima. Kasabay ito ng pagbasag ng Beijing sa dekada ng nuclear secrecy at ngayon ay ipinapakita na nila sa publiko ang detalyadong specifications ng kanilang DF-5B Intercontinental Ballistic Missile. Ipinakita sa Chinese state television ang kakayahan ng missile na ito na kaya raw nitong tamaan ang kahit anong target sa loob ng continental United States. Ayon kay Matt Corder mula sa Federation of American Scientists, hindi dati nagkokomento ang China tungkol sa detalye ng mga weapons nila. Baka ito na ang simula ng pagbabago sa strategy nila pagdating sa communication. Ang DF-5B ay kayang magdala ng hanggang 10 independently targetable warheads at bawat isa ay may taglay na 3 hanggang 4 na megaton na explosive power. Pero ito ang mas nakakabahalang parte ng announcement para sa seguridad ng Amerika. Lumalaki na kasi ang nuclear arsenal ng China ng halos 100 warheads kada taon. Ayon sa mga military analysts, nakapagpatayo na ang Beijing ng 350 bagong ICBM silos sa buong bansa nila. Pagsapit ng taong 2030, posible ng pantayan ng China ang nuclear force ng United States at Russia. Umuusbong kasi ngayon ang pinakamalaking tensyon sa pagitan ng US at China kaugnay ng Taiwan sa loob ng mga nakaraang dekada. Patuloy namang dinideploy ang mga American missile defense systems sa buong Indo-Pacific region. Malinaw ang mensahe ng China, kaya nilang tamaan ang mismong lupain ninyo. Ipinaliwanag ni dating PLA instructor Zhong Ping ang kahalagahan nito. Kung wala ang DF-5B, hindi ituturing ang China bilang isang bansang may totoong kakayahan sa intercontinental strike. Ito ang naging susi para makilala ang China bilang isang nuclear power. Nakakagulat ang specifications ng missile na ito. Range, 12,000 kilometers. Accuracy, 500 meters. Launch weight, 183 tons. Ibig sabihin, pasok sa abot ng missile ang lahat ng malalaking syudad sa Amerika. Ayon kay Andrew Erickson mula sa US Naval War College, ganito ang decoding niya sa strategy ng Beijing. Gusto ng Beijing ipakita na kaya nilang tapatan o lampasan ang mga kalaban nila sa bawat level ng escalation. May mga kakayahan ng China na wala sa iba o mas ayaw gamitin ng kalaban nila. Tinanggap ng Pentagon ang pre-launch notifications ng China bilang paraan para mabawasan ang risk ng maling interpretasyon. Pero ayon sa mga opisyal ng defense, may pribado silang pag-aalala tungkol sa ganitong hayagang pagpapakita ng nuclear muscle. Tradisyonal na tahimik ang China
pagdating sa kanilang nuclear arsenal. Kaya ang biglaang transparency na ito ay malinaw na mensahe para sa Washington. Coincidence din ito sa pagsasara ng huling nuclear reactor ng Taiwan. Tingin ng Beijing, ito ang tamang panahon para magpakita ng lakas habang mas nagiging vulnerable ang isla. Binigyang diin ng Chinese journalist na si Li Xin ang lakas ng warhead. 152 hanggang 200 beses mas malakas ito kaysa sa nuclear bombs na inihulog ng US sa Japan. Para may idea ka, ang bomba sa Hiroshima ay pumatay ng mahigit 70,000 katao sa unang 7 segundo pa lang. Kung 200 beses ang lakas ng missile na ito, isipin mo na lang ang pwedeng mangyari kung ito'y talagang gamitin. Wala pang public response si Secretary of Defense Pete Hegseth tungkol sa nuclear display ng China. Pero ayon sa mga source sa Pentagon, may mga agarang pagpupulong ngayon tungkol sa pagpapabilis ng nuclear modernization program ng Amerika. Gumagawa ang China ng humigit kumulang 80 hanggang 100 bagong warheads bawat taon. Sa ganitong bilis, pwedeng umabot sa 1,000 warheads ang nuclear stockpile ng Beijing sa loob ng 5 taon. Ang DF-5B ang pinakamalakas na deterrent ng China laban sa posibleng pag-intervene ng Amerika sa Taiwan. Malinaw ang mensahe ng Beijing, kung lalabanan ninyo kami, humanda kayo sa nuclear retaliation. Napansin ng mga military experts na ang disclosure na ito ay taliwas sa dati nilang pahayag na no first use pagdating sa nuclear weapons. Ibig sabihin, posibleng mas agresibo na ang nuclear posture ng Beijing ngayon. Nagbigay ng pahiwatig si Song Jongping tungkol sa mga susunod na developments. Baka ito ay isang hakbang papunta sa pagpapakilala ng next generation silo-based ICBMs. Ang mga technical capabilities ng missile ay kinumpirma ng maraming intelligence sources. Saklaw ng range nito ang buong continental United States at halos buong Europe. Kasama sa nuclear expansion ng China, ang mga missiles na nakabase sa lupa, mga sistema na inilaunch mula sa submarino at mga sandatang inilalabas sa himpapawid. Gumagawa ang Beijing ng kumpletong nuclear triad. Ang public display na ito ang pinakagarapalang nuclear threat na ginawa ng China hanggang ngayon. Nahaharap ngayon ang mga policymakers ng Amerika sa isang matinding katotohanan. Kayang wasakin ng China ang mga lungsod ng US kahit kailan nila gustuhin. Ang tanong ngayon, sasagot ba si President Trump ng may kapantay na lakas o magtatagumpay ang nuclear gambit ng China para pigilan ang suporta ng Amerika sa Taiwan? Ipinakita na ng Beijing ang mga barahan nila. Nasa Washington na ngayon ang bola.